So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 30, 2025 and our topic is all about bakit lagi dapat magsabi ng totoo. So, our concept is all about veracity of God. So, ang veracity of God ay tumutukoy po sa ganap na katotohanan at pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos. So, hindi po tutulad ng tao na maaaring magkamali o maninlang. Dahil ang Diyos ay palaging nagsasabi ng totoo sapagkat ang kanyang likas na pagkatao ay katotohanan mismo. So, yung kanyang salita po ay hindi kailanman nabibigo. So, ang kanyang mga pangako ay laging totoo at ang kanyang karakter ay hindi nagbabago. So, dahil dito is makakatiyak po tayo na ang bawat sinabi niya ay maaasahan at totoo sa lahat ng panahon. So, ngayon dito na tayo sa ating Bible readings. And today, our Bible reading is all about Numbers chapter 23 verse 19, ASND version. So, hindi nagsisinungaling ang Diyos gaya ng tao, ni nagbabago ang isip. Kapag sinabi niya ang isang bagay, gagawin niya iyon. Kapag nangako siya, tinutupad niya iyon. So, tatako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God's word and character are congruent. So, ang mga salita ng Diyos po ay laging tugma sa kanyang pagkatao sapagkat siya mismo ang katotohanan. So, walang pagkakaiba sa sinabi niya at sa kung sino siya. Kaya't lubos siyang mapagkakatiwalaan. Kapag binasa kasi natin ang kanyang salita is alam natin ito ay totoo dahil galing ito sa isang tapat na Diyos. Second is God's truth leads to the real meaning of life. So, yung katotohanan ng Diyos ang nagbibigay ng direksyon at saysay sa ating buhay. So, sa gitna ng kalituhan at kasinungalingan ng mundo, ang kanyang salita ang naggagabay upang makita natin ang tunay na layunin natin bilang kanyang mga anak. So, sa pagsunod sa katotohanan, natatagpuan natin ang kapayapaan at kagalakan sa kanya. And lastly is God's truthfulness is completely dependable. So, ang katapatan ng Diyos ay hindi kailanman nagkukulang o nababago. Kapag nangako siya, maaari nating panghawakan ito ng buo dahil tiyak na kanyang tutuparin. So, ang kanyang katotohanan ay batong matibay na sandigan sa gitna ng pagdududa o takot. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is speak the truth even when lying seems convenient. So, ang pagsasabi ng totoo ay palaging tama kahit mahirap o nakakahiya minsan. Dahil ang kasinungalingan ay maaaring magdala ng pansamantalang ginhawa, ngunit hahantong sa mas malaking problema. So, yung katotohanan naman ay nagdadala ng kalayaan at kapayapaan ng loob. Second, say what you mean and mean what you say. So, maging totoo sa iyong mga salita kapag nangangako. Tuparin natin kapag nagsasalita, magpakatapat dahil ang ating pagiging tapat ay sumasailalim sa karakter ni Kristo sa ating buhay. And last is stay truthful and honest even when others are not. So, wag nating sukatin ang ating katapatan batay sa ginagawa ng iba dahil sa mundo na puno ng pandaraya at kasinungalingan is manatili tayong tapat dahil ito ang kalooban ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part is our discussion, and our discussion talks about why is honesty our best option when lying seems convenient or the easy way out. So, yung pagiging tapat po kasi natin ay laging pinakamainam na pagpipilian kasi ito yung nagtataglay ng kapayapaan, tiwala at kalinisan ng ating mga puso. So, kapag nagsinungaling kasi tayo, syempre pansamantala nating matatakpan yung problema. Pero, mawawala yung tiwala ng iba at syempre yung Diyos. So, natutunan ko na ang pagsasabi ng totoo ay hindi lang tamang gawain kundi paraan upang may pakita ang katangian ni Kristo sa ating buhay. Kaya sa bawat sitwasyon is piliin nating maging totoo kahit mahirap dahil alam natin sa katotohanan nagbumula ang tunay na kalayaan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos ng katotohanan at katwiran. Lord God, turuan mo po kaming maging tapat sa aming mga salita, gawa at puso sa lahat ng oras. Lord God, naway makita ng mga tao sa amin ang katapatan ni Kristo at mamuhay kami ayon sa iyong salita. Yun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen.